Hello mga kabataan Airsoft, bali mag-unbox na naman tayo ng unit ngayon at isang ENC pistol na naman ang ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, gusto ko lang banggitin sa inyo na meron tayong konting problema. Marami kasi nagtatanong sa atin kung bakit hindi nila ma-view o hindi sila makapag-send ng message sa Facebook page natin na Bataan Airsoft. Binabaan kasi tayo ni Meta ng 30-day suspension. Bali meron kasi tayo naging problema sa isang video natin. Meron kasi nag-report ng video natin at binabaan niya ni Meta ng 30-day suspension. Kaya naka-unpublish ngayon ang ating Facebook page na Bataan Airsoft. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kayo makapag-message sa ating Facebook page na Bataan Airsoft at hindi rin nyo ma-view yung ating Facebook page na yun. Maglalagay muna ako pansamantala dito sa ating comment section kung paano nyo ako makokontak. Bali sa March 5, 2025 pa kasi ang tapos ng suspension na ibinaba ni Meta sa atin. Napakasakit nga, isang buwan tayong hindi makapag-reply sa mga ating magigiting na kalaruan sa Bataan Airsoft page natin. Bago natin buksan, ikot ko lang ulit kayo sa box niya. Meron nga nakalagay dito na ENC o screen, tapos 6mm GBB Airsoft Pistol made in China, kasi nga ang ENC ay isang made in China na Airsoft Pistol. Dito naman sa gilid ang kanyang code, yung ENC 2102. Tapos sa ilalim ganun pa rin tulad ng box ng mga ibang model ng Airsoft Pistol ng ENC, parehas lang naman. May nakasulat ditong metal slider polymer frame. Buksan na natin. Ito nga pala yung ENC na Combat Master o yung 2011 na baril na ginamit ni John Wick. Kaya ang itsura niya. Sa loob ng box niya, ito lang ang kanyang kasama. Wala siyang kasamang manual. Meron lang siyang kasama dito na silica gel. Ayan lang. Ayan lang yung kasama niya. Wala siyang kasamang manual, yung ENC Combat Master. Ngayon, ito na itsura niya at yung magazine niya naka-insert na, hindi tulad ng mga WE na hindi naka-insert yung magazine kapag binuksan mo sa box. Tanggalin na natin ang sticker niya para makita natin yung buong kagandahan ng unit na to. Sa kabila rin, tanggalin na rin natin yan. Kung mapapansin nyo nga, napakaganda nga ng grip niya. Meron siyang alligator scale na grip. Napakakapit niya sa kamay. At saka komportable siya. Hindi naman siya masakit sa kamay kahit na parang mukhang matatalim yung bawat kanto niya. Hindi naman siya masakit sa palad at sa mga daliri nyo. At syempre, naka-magwell yan. At yung magwell niya meron ngang groove dito na kasing laki ng hinlalaki natin o ng thumb natin. Nilagay ng ENC yan para mas madali yung mahugot yung magazine niya mula sa base pad niya. Ayan o. Napakagaling, diba? Pero di mo naman kailangan kasing hugutin yan kapag i-release mo yung magazine mo. Yan, pindutin mo lang yan, manalaglag ng kusa yan. Pero nilagyan pa rin ng ENC yung magwell nila ng groove na kasing laki ng thumb nga natin. Ito naman ang kanyang thumb safety. Meron din siyang thumb safety dito sa kanan. Ibig sabihin ambidextrous tong thumb safety ng Combat Master. Tapos kulay silver ang kanyang hammer, katulad din ng bolt ng kanyang grip na kulay silver din. Ayan na yung nakita kong kulay silver dito sa unit na to. Yung hammer lang tsaka yung bolt ng kanyang grip. Siyempre, hindi mawawala dyan yung railings na yan para paglagyan natin ng mga iba't ibang accessories na pwede natin ilagay sa kanya, tulad ng flashlight o laser. Mas mahaba din yung kanyang railings kumpara sa mga ibang 2011 pistol. Parang kasing haba nito yung railings ng WE High Kappa Type A. Dito naman tayo sa kanya slide. Sa slide niya nga may nakasulat dyan na Taran Tactical Innovations. Tapos dito sa kabila may nakalagay din dyan na Combat Master. Tapos meron siyang front serration tsaka rear serration. Ganyan din sa kabila. Yung serration na yan ginagamit niya para mas madali mo siyang makasa, mapaharap man o mapalikod yung pagkasa mo sa kanya. Kaya karamihan sa makikita niyo model ng mga pistol ngayon, meron na silang front and rear serration kasi nga mas madali siya ikasa kapag may serration siya. Ang kanyang front sight ay fiber optic na rin yan. Ang rear sight niya naman yung iron sight na normal na makikita natin sa mga 2011 pistol. Tapos dito sa kanyang frame meron nakasulat na 2011. Meron din siyang serial number dito. Ang kulay naman ng barrel niya ay kulay maroon. Ito naman ang kanyang inner barrel, syempre kulay gold yan. Kulay silver din ang kanyang recoil guide. Mas lalo siya pumogi kapag naka-open slide siya. Kasi lumilitaw yung kagandahan ng barrel tsaka yung kagandahan ng kanyang recoil guide na kulay silver. Ayan ang itsura niya. Tignan naman natin siya kung gaano siya kalaki. Pag hawak natin sa palad natin, ganyan ang magiging itsura niya. Pagka dalawang kamay naman ang hawak natin, ayun na yung magiging itsura ng ENC Combat Master na to. Tapos sukatin na rin natin siya para malaman nyo kung gaano nga ba siya kahaba. Dito natin sukatin mula sa dulo ng barrel hanggang sa beaver tail niya. Meron siyang 9.3 inches na haba. Sukatin naman natin ang taas niya.
mula dito sa kanyang rear sight hanggang sa ilalim ng base pad ng magazine. Meron naman siyang 6.3 inches mula dito sa kanyang rear sight hanggang sa base pad ng magazine niya kapag naka-insert yan. Tulad ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang video, ang 1911 o 2011 pistol, meron silang tatlong safety. Ito nga yung thumb safety, grip safety, tsaka yung hammer safety na tinatawag. Bali kapag naka-thumb safety tayo, hindi nyo makakalabit yan kapag nakataas tong kanyang thumb safety. Dahil nga ambidextrous siya, kaliwaan siya, pwede mo rin siyang i-switch dito sa kabilang side niya. Tapos ito naman ang kanyang isa pang safety, yung grip safety. Hindi mo siya makakalabit kapag hindi ka naka-fully grip yan. Makakalabit mo lang yan kapag nakadiin to yung kanyang grip safety. Tapos ito naman ang isa pang safety, yung kanyang hammer safety o yung half cock na tinatawag. Kapag naka-half cock yan, hindi mo makakalabit yan. Halimbawa, loaded na yung chamber nyo. Ang purpose niyan, para kung sakaling bigla ang kailangan mo siyang gamitin, ibababa mo na lang ang kanyang hammer. Tapos ready to fire ka na. Yan ang purpose ng half cock na tinatawag. Ayan yung tatlong safety ng 1911 at ng 2011 pistol. Timbangin na nga natin yung Combat Master ng ENC nito kung gaano siya kabigat. Hindi mo na naka-insert yung magazine. Yan, bali tumitimbang siya ng 760 grams kapag hindi pa naka-insert yung magazine. Hindi pa siya umabot sa 800 grams. Insert naman natin yung magazine. Tingnan natin kung gaano na siya kabigat. Yan, habang naka-insert yung magazine niya, tumitimbang na siya ng 1040 grams o mahigit 1 kilo na ang kanyang timbang. Bali, ang nakapagpabalanse na ng timbang niya ay yung kanyang magazine. Wala pang laman na bibis yan. Mas magaan siya ng mahigit 200 grams kapag wala pang naka-insert na magazine. Naglagay na nga tayo ng bibis sa ating magazine. Meron siyang 30 rounds na magazine capacity. Kung mapapansin nyo, naglaktaw ako ng isa. Kaya 29 rounds lang yung nailagay natin dyan. Bali, ayun kasi ang nakaugalian ko, maglaktaw ng isa sa airsoft pistol. Para kahit papano, meron pang space yung magazine spring natin kapag nag-load na tayo sa unang load natin. Kasi minsan, may pagkakataon na kapag puno ng bibis yung ating magazine, hindi naglo-load yung airsoft natin o yung pistol natin sa unang load. Kasi nga, hindi makababa yung kanyang magazine follower dahil nga sagad na yung kanyang spring. Kaya kailangan natin maglaktaw. Kung 30 rounds to magazine capacity natin, ginawa ko lang 29 rounds yung nakalagay sa kanya. Ganyan din sa spring type airsoft pistol. Kapag naglagay kayo ng bibis sa spring type airsoft pistol, huwag nyo pupunuin, maglaktaw kayo na isa kasi di maglo-load dyan kapag puno yung magazine nyo. Kaya meron siyang 30 rounds, 29 lang nilagay natin. Nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo maglagay ng sagad talaga. Mararamdaman nyo naman kung sa unang load nyo uubra ba kapag pinuno nyo yung magazine nyo. Chrono test na natin itong ENC Combat Master. Ganda, ang lutong. Ikasa, unang putok 345.9 na powerful din tong ENC Combat Master na to. Pangalawang putok 331.0. Pangatlo 320. Bali nagre-range siya 320 to 350 FPS tong ENC Combat Master na to. Ang lutong niya tumunog, iba yung putok niya kumpara sa WE. Merong kalutungan tong tunog ng ENC Combat Master na to. Hindi palobo yung tunog niya. 321.8. Yan, ang ganda tumunog. Ewan ko lang kung ma-record na mabuti sa camera natin, pero yung tunog niya may pagkalutong talaga. O yun mga kabataan airsoft, maraming salamat sa panunod nyo. Sana kahit papano nakapagbahagi ako ng kaunting kaalaman tungkol dito sa Combat Master ng ENC na to. Sana kahit papano nakatulong ako sa inyo, lalo na sa mga naghahanap ng unit dyan, kung anong unit ba yung kanilang pipiliin dahil sa sobrang dami ng magandang pagpipilian. Maraming salamat sa panunod nyo mga kabataan airsoft, at sana mabalik na rin ang ating Facebook page para kahit papano mas lumawak pa ang ating pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa mga airsoft unit natin. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye-bye!